Kaya kitang-kita mo, gawaan ng pera rito eh. Magkano ito? Bilyones ito. Ha? Hindi bryones ito. Bilyones. Rapid fire! Pinakakasuhan ng ombudsman ang ilang dati sa Nabulgar naman sa sa DepEd itong maanumalyang pagbili ng mga laptop. Nabunyag po rito na minadali yung pong kontrata at tadtad ng ika nga po ay mga questionabling sa entry doon po sa kontrata. Kabilang sina dating Education Secretary Leonor Briones at dating Budget Undersecretary Christopher Lau. Kasong graft and falsification ang inirekomendang kaso ng Ombudsman kaugnay sa maanumalyang pagbili ng mahigit 2.4 billion pesos na laptop. Gagamitin sa implementasyon ng... Yan. Ito namang Tamulmol dating DBM executive na si Lau. Nasangkot din po sa Parmali. Ikaw lahat ang tumirada nito. Isa-isa nang nagpuputukan. At malinaw po, mga kaibigan, mas malinaw pa sa ika nga sikat ng araw na itong mga katiwalian ng nakalipas na administrasyon nagpuputo ka na. Ito hindi naman ako sa humahatol sa mukha ng tao. Yan ang makita ko mukha niyan sa Administrasyon Duterte, mga kaibigan. Isa yun sa naging dahilan bakit ako nagsisi na tulungan sa kampanya yan ikampanya si Digong nyo. Nung makita ko mukha niyan, bakit? Galing kay ERAP yan di ba? At saka yung mukha ni Leonor Briones, mukhang hindi gagawa ng mabuti pagpaumanhin ninyo. Ayan. Ito, nagpuputo ka na lahat. Nabulgar dito yung kontrata sa pagbili ng laptop. Magkano na naman yan? Ang sabi ho dito ni yun daw kontrata, yung Memorandum of Agreement o kasunduan na nilagdaan ng DepEd, Secretary Leonor Briones, siya nakapirme. Kaya nagsasakit-sakitan na mga kaibigan pagkatapos itong PSDBM Executive Director na si Christopher Lau, ito'y alalay ni Bongo mga kaibigan, di ba ho? At kung di ako nagkakamali, ito yung itinalaga sa ombudsman, di ba? Kalahin ninyo yung kontrata, yung kasunduan, merong mention ng Food and Drug Law. Yung batas na gumagabay sa food and drug. Yan. Which doesn't matter if one is buying laptops. Bakit nakasali dito? Yan ang tanong. Ang Food and Drug Administration. Sabi, bakit nakasali ang Department of Health? Sipin niyo, nasa kontrata, binibili mo laptop. Hindi naman na laptop ng nagagamitin ng Department of Health yan, sapagkat ang nakapirma, malinaw, si Leonor Briones in behalf of the Department of Education. Di ba? Ang pinag-uusapan natin, laptop, hindi po ito PPE. Yan ang sabi. Hindi, pwede rin yan Pwedeng mangyari yun na Department of Health, nandoon, food and drug, kung sila bumibili ng laptop na gagamitin nila sa opisina nila. Pero ang
kataka-taka dito, bakit yun? Alam ba ninyo kung bakit? Hindi po ito, sabi, hindi po ito medical devices. Kahit ba hindi medical devices yan Yun namang opisina nila, pwedeng gumamit ng laptop yun Hindi pa ba? Hindi po ito medicine, sabi niyong isang senador. Hindi ho kaya merong dekahong kontrata. Ayun! Mga kaibigan, template. Ito yung sinasabing minadali. Nakalimutan nila na ang nagtatransaksyon dito sa pagkakataong ito ay hindi Department of Health. Meaning to say, nakabakat pa yung katiwalian ni Duque doon sa proforma noong pong kontrata. Template ang ginawa nila Isang kontrata, papalitan mo lang kung ano yung bibilin, papalitan mo kung sino yung signatory. Nakalimutan nila. Na-overlook nila. Bakit nila na-overlook? Nagmamadali. Bakit sila nagmamadali? Sinasamantala ang pagkakataon na tayo ay nasa kasagsagan ng pandemya. Naku po, mga kaibigan, nangyari yan, uulit natin, sa panahon o kasagsagan ng pandemya na napakaraming nagkasakit, nangamatay, walang maipampaospital, walang makain dahil lockdown, naghirap ang mga tao. Nagawa niyo yan? Anong klaseng tao kayo, Leonor Briones? Kababain tao mo pa naman? Para kang hindi naging ina ng iyong mga anak. Mga kaibigan, di ba? Na nakikita mo daming ina ang naghirap dahil dyan sa pandemya na yan, at habang sila'y dumadaan sa hirap ng buhay sa panahon ng pandemya, wala kayong konsensya. Bumili kayo ng laptop na hindi naman gagamitin. Makapagnakaw lang. Mga kaibigan, ano yan? Simple mistake? No. Ang lahat ng pagkakamali, kapag ikaw ay nasa gobyerno, meron niyang kaakibat na pananagutan o kung tawagin ay accountability. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, Pastor Apollo Kibuloy. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buhay?